Pabalikan natin yung isang anggulo ng kwentuhan do'n. Hindi natin 'to na ano kahapon, hindi natin napag-usapan kahapon. Yung sa ano, yung pag-categorize ng pera ni Sara Duterte sa others. Oo. Kasi yun yung ano, parang eto na ngayon yung bagong depensa ng mga DDS na hindi raw obligasyon ni Sara Duterte na i-declare yung kanyang kayamanan. Hmm. Yun ang bago nilang sinasabi ngayon. Naniniwala, my goodness, hindi ako makapaniwala na yun ang sinasabi nila ngayon. Oo, ang tawag diyan ngayon mga kababayan, double standards. Yun ang sinasabi ng mga DDS ngayon. Hindi kailangan magpaliwanag ni Sara Duterte sa kanyang mga assets. Oo, yung sasalin. Kasi nga, 'di ba doon sa ano, isa sa mga pinansin kasi mga kababayan, nung hearing ng nakaraan, yung walang dineclare daw si Sara Duterte na cash on hand or kahit cash sa bangko, wala siyang dineclare na gano'n. As in wala siyang dineclare talaga. Kahit balik niyo yung ano, yun ang sinabi ng Office of the Ombudsman. Wala talaga siyang isinulat. Nakasulat, nothing to declare, something like that. Oo. Or ang sinabi ng Ombudsman, um, walang naka-declare doon sa salin. Okay. Ngayon, mga kababayan, syempre naging issue nga naman siya. Kasi syempre, gagawing issue. Oo. And for good reason. Kailangan talaga siyang gawin issue kasi that's what the SALN is for. It's for transparency. Tapos ang gagawin mo, guguluhin mo yung sistema ng transparency. Oo, ng SALN. Kaya pala ano, may 6 billion pesos kasi magulo yung SALN. So, eto ho yung sagot ng abogado ni Sara Duterte. To which, mga babayan, ako, tawang-tawa na lang talaga ako kay Michael Powa. Kawawa na, well, he chose his poison. Bahala siya. Kasalanan niya yan. Pinagtatanggol niya yung amo niya. Well, di ba? Or pinili niyang ipagtanggol yung amo niya. Pwede naman siyang tumanggi at hindi maging abogado ni Sara Duterte, pero hindi, pinili niya maging abogado. Di bahala siya. So, good luck sa kanya. Good luck sa kanya. Pero kasi ito sabi ng abogado ni Sara, VP Sara's lawyer clarifies no declared cash on hand on SALN. It is under others. Nasa others daw. Oo, so napahanap tuloy ako ngayon. Napahanap ako. Ito yung SALN ni Sara. Yan. Ito yan ano yan, 3 taon yan simula 2022 hanggang 2024. 3 taon yan Simula 2022 hanggang 2024. 2022, ito yung SALN Yan mali. Tanggalin natin to para mas maluwag. Yun. Yan SALN. As of December 31, 2022. Kitang-kita Ayan. Tapos, Sara Duterte. Yan Sara Zimmerman Duterte. Pero hindi niya ginagamit yung Carpio, no? Hindi niya ginagamit yung Sara Duterte Carpio. Oo, hindi niya ginagamit. Tignan nyo, spouse, Manasseh Carpio. Siya hindi na niya ginagamit yung Carpio. Dinrap na niya yung Carpio. Man of War, salamat sa yung super chat. God bless po, Man of War. Ayan. Okay. So, ito yung SALN niya. Meron lupa, house and lot. Okay, ang weird. Nagkaroon siya ng lupa 1999? Ilang taon lang siya nun? 18? Hindi, 1999 17? Tama ba? Tama, ilang taon lang siya nun? 1999. Tingnan, pa-compute nga. Mas magaling kayo sa math kaysa sa akin
Ang weird naman nun. Nagkaroon siya ng lupa noong 1990. Ilang taon na ba si Sarah? 40 something lang yun eh. Oo. 40 something lang siya eh. Anyway. 21. Ilang taon na ba si Sarah? 1978. Akala ko 1980 siya. Oh, akala ko 1980. 78 pala siya. Okay, tama lang, 21. Pwede na. Oo. Anyway. 47 si Sarah. Okay. Got it. Sige. Ayan. Tapos may property. Okay, ito kay Carpio. Properties niya. Okay. Ito na ngayon, personal properties. Ayan. Personal properties, mga babayan, ito yung mga ari-arian mo na pwedeng i-move or pwedeng yun na move. Like sasakyan, in this case, van, motorcycles, other personal properties. Yung cash yun. Kapag cash, other personal properties. Kasi pwede rin naman yun. 2.25 million daw. Tapos dalawa pa siya. Kasi hiwalay yung kay Carpio. Ayan, hiwalay yung kay Carpio. So, dalawang magkaibang other personal properties, various items. Ano kaya yun? Ayan. Other personal properties, various items. Dalawa pa yan, magkaiba pa. Oo. Ano kaya yan? Bank accounts, investments, we don't know. Hindi natin alam. Hindi natin alam. 2022 yan, 2023. Ito naman, 2023, guys. Ayan. Car pickup. Excuse me. Van pala, sorry. Van, motorcycles, other personal properties, various items. So, walang declaration ng cash. Okay. Ito, 2024. Okay. Ayan. Personal property si Sara Duterte, motor vehicles, tinamad na sila mag-type. Nung una, other personal properties. Di ba nung una, ganon? Other personal properties. Dito, wala na. Others na lang. Tinamad na sila mag-type, guys. Others na lang siya dito. Others. Others. Okay, mga kababayan, may problema dyan. Kasi, very specific po kasi ang ating SALN law. RA 6713. Okay? Ang ating code, what do you call this? Civil Service Code. Pagdating po sa SALN, sana yun? SALN. Rewards and incentives, tawag dito. Ayan, statements and disclosure. Ayan, malinaw Section 8 ng ating Civil Service Code. Statements and disclosures. Okay? Ba't iba yung Iba yung nag-highlight. Anyway. Ano dapat ang nakasulat? Personal properties and acquisition cost. Letter C. All other assets such as investments, cash on hand or in banks, stocks, bonds, and the like. Malinaw, di ba? Malinaw, di ba? Hindi nakasulat dito yung others. May nakita kayo others dyan? May nakita kayo others? Walang others dyan. Try nyo. RA 6713. Hanapin nyo. Kung may others kayo makikita dyan. Try nyo lang. Wala lang. Trip lang. Section 8. Ayan, statements and disclosure. Ayan, nasa ilalim. SALN. Wala kayo makikita ang others dyan. Kaya ang sinabi po ng AMLA, hindi siya nag-declare. Kasi others lang yung nakasulat Hindi naman sinabing cash. Hindi sinabing investments. Hindi sinabing bank deposits. Walang ganun
Basta others. Basta others lang. Di ba? Basta others. Nilalagay din po ba yung depreciated value? Oh, kasama siya dito. Yung, ayun, dito siya. Oh. Yung yung fair market value tsaka assessed value. Ayan. As found in the tax deck. Ayan, nandiyan siya. Kasama siya. So, yun. Ngayon, mga kababayan, may maliho dito. Kasi nga, kung 5.8 million yan, ano yung 5.8 million na yan? Is it cash? Is it investments? Is it cash on hand? We don't know. Ang sinasabi po dito, kailangan nakalista. Kung merong investments, isusulat mo investments. Kung merong cash on hand, isusulat mo cash on hand or in banks. Kung stocks, isusulat mo na stocks. Kung bonds, isusulat mo na bonds. Ganun ang dapat na nakasulat. Hindi pwede yung others. Oo. Papakitaan ko kayo na maayos na pag fill up. Ayan. Ito yung maayos na pag fill up kay PBBM. Tingnan niyo sa kanya. Personal properties, cash on hand. 'Di ba? Alam mo agad. Cash on hand or bank. Magkano? Acquisition, various. Kasi syempre, hindi mo naman talaga may isusulat yan kung kailan mo nakuha lahat yan. Various, 35 million. O di kapag tinignan ng ombudsman, okay, nag-declare siya ng cash on hand. 35 million. Ito pa isa. 2023. Ay, sana. Ganun din. Personal properties, cash on hand or bank. 38 million. Nadagdagan ng 3 million. Diba? Tapos, ano pa isa? 2024. Cash on hand. Nakasulat to. Linaw, diba? Cash on hand. 38.7 million. So, alam mo agad kung bakit. So, para sabihin ng abogado ni Sara Duterte na hindi, nakalump sum yan under others. Ano yan, Mary Grace Piatos ang drama? Palabuan ng sagot para hindi mabisto kung ano talaga yan? Others? Ano yung others? Diba? Ano yung others? Alam nyo kasi mga kababayan, kung masyado kasing specific, let's say banks, baka kasi hingian ng bank statement. Diba? Kapag nagkakabistuhan na. Anong others? Ano ibig sabihin ng others? Kaya galit na galit ngayon itong si si Terry Redon. Oo. Sabi niya, Redon slams Duterte camps bank cash defense as impeachment push builds. Actually, lumalakas ngayon ang tawag sa impeachment. Ang sabi ni Redon, if you're going to make excuses, at least think them through. It's insulting to treat all Filipinos as fools. Di ba? Kung gagawa kayo ng palusot, galingan nyo naman. Pag-isipan nyo naman. Huwag nyo naman insultuin ang katalinuhan ng taong bayan. Others talaga. Others. Oo. At dahil dyan sa others na yan, mga kababayan, ito nga sabi ni Congressman. Plans ba ni VP Duterte ang walang deklarasyon ng cash on hand o cash in bank? Sa naging pahayag ng Office of the Ombudsman sa huling pagdinig ng House Justice Committee, 6 na taon o mula 2019 hanggang 2024, walang nakalagay na cash on hand or in bank sa Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALENS ni Vice President Sara Duterte. Mula yan sa mga taong 2019, 2020, 2021, kung kailan Davao City Mayor pa ito. Gayon din ang mag-umpisa itong maging pangalawang Pangulo mula naman sa mga taong 2022, 2023 at
Agosto 2024. Sa Nung pinakauling kwenta talaga pahayag ng eh. Defense Council ng Vice Presidente, iginiit na mga itong nakalump o nakapaloob sa others na portion ng SALENS ang cash on hand ni VP Duterte o cash in bank. Gate din ni Attorney Michael Coa na spokesperson ng defense team ni VP Duterte para sa impeachment case, walang line item na cash in bank sa SALENS kaya nakalagay ito sa others. Pero ayon sa House Justice Committee member na si Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon, hindi nilalagay ang katotohanan sa others, kundi sinasabi ng diretsyo sa taong bayan. Dagdag pa nito, kung magpapalusot, sana naman pinag-isipan. Sa gitna rin ito ng ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may 6.7 billion pesos na halaga ng financial transactions na covered at suspicious transaction reports sa bank accounts na iniuugnay kina VP Duterte at asawa nitong si Attorney Man Scarpio mula taong 2005 hanggang 2026. Git pa ni Representative Ridon, lalong hindi maaaring maging malabo ang deklarasyon kung ganito kalaki ang galaw ng pera. 6 billion ba naman din eh. itong isang sworn legal document ang SALENS kaya kailangan malinaw, detalyado at walang pagtatago. Basic na asset din anya ang cash in bank at hindi pwedeng ibaon sa others ng walang seryosong tanong. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Yun, patay. So may idadagdag na naman sa impeachment ni Sara Duterte. Dagdag yan ng probable cause. Bakit ganun? Ba't ayaw niya i-declare yung kanyang bank account? Or dagdag ebidensya yan dun sa articles of impeachment nila na may hidden wealth nga or illegal tawag dito? Tawag dito? Hidden wealth. Or ill-gotten wealth. Hindi mas lalong dediretso ngayon yan sa Senado. Hindi lang po diyan nag-react si Terry Ridon. Meron din po sinabi kanina si Congressman Chua tungkol diyan. Napa-ediwaw na lang siya. Oh, ediwaw. Joel Chua, na ikatlong distrito ng Manila. Kong, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga. Opo, Alvin. si Alvin po ito. Hindi ba kayo nagulat sa revelation kahapon? Ang dami palang account, ang dami palang pera sa bangko ni Vice President Sara Duterte, Congressman. Nagulat po kami dahil unang-una po, kung maalala po ninyo, yung una po naming tinanong ay yung ombudsman sa SALN at sinasabi nila nung taong 2019 hanggang 2024 wala pong dineklara na cash at saka cash on hand, saka cash in the bank ang ating Vice Presidente sa kanyang SALN. So 6 na sunod-sunod na taon. So kaya po nagulat po kami nung nagsalita po yung AMLAC sa bilyong-bilyong numero. Ang dami po nahilo po kami. Oo nga. Kaya po, yun po. Zero, nahilo kami. Pero ang sabi naman ng isang mambabatas, hindi mo ibig sabihin na ganyan kalaki ang pera niya. Kung hindi ganun kalaki ang lumabas at pumasok sa kanilang mga accounts. Ganun na ibig sabihin, di ba? Hindi naman ibig sabihin na yun talaga total na pera niya sa ngayon. Unang-una po, yung report po ng AMLAC, hindi po yan bank deposit. Ililiwanag. Tama. Ililinaw ko lang po. Ito po ay covered and suspicious transaction. Tama. So ano po ibig sabihin nito? Ang covered transaction, ibig sabihin, pag lumagpas ka doon sa threshold na 500,000, nire-report po yan ng bangko. So, kasi meron po tayong batas na kailangan, pag 500,000, pagkataas ng 500,000, i-report po yan sa AMLAC. So, yun po yung mga iba dyan. So, yung mga below 500,000, hindi po na po yan nire-report. Correct. Opo. So, dito po, ang kabuuan po na ni-report po ay pumapasok po sa 6.771 billion. Pero ito po, ay inflow at saka outflow. Tama. Total po ito ng inflow at saka outflow. Ano po ibig sabihin? Yung inflow, ito po yung pumasok. Ang inflow po ay lumalabas 4.425 billion. At yung outflow ay 1.554 billion. Ibig sabihin na outflow yung lumabas. So, meron pong balancing 2.87 billion lumalabas. Tama. Pero ano yung pinaka-implikasyon, Congressman? Ano ang gustong patunayan ng mga datos na ito? Para ibaba pa po natin. Ang weird pa pala nun, no? May 2.87 billion na sobra. So, sabihin, hindi siya lumabas. Kasi ang outflow niya nasa 1 point something billion lang eh. Diba? 4 point something billion ang inflow, 1 point something billion ang lumabas. So, may balance ka na 2 point something billion. So, ibig sabihin, hindi lang 88 million ang pera ni Sara Duterte. Ang kanyang net worth. Hindi lang 88 million ang kanyang net worth. Kasi may naiwan sa kanyang 2 point something billion eh. Mas mayaman pa siya kay Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos 1.3 billion lang. Si Sara Duterte
2 point something billion ang kanyang net worth. Kung tutuusin, ha? Kung tutuusin. Sabi ni Power Ranger, ano daw explanation ni POA about inflow and outflow? Hindi, yung explanation kasi ni POA masyadong basic eh. Nag-deposit ako ng 1,000, nag-withdraw ko ng 1,000, sa record, lalabas siya na 2,000, pero ang balance ko, 0. Wala problema. Kaso, mukhang lumalabas pa ngayon sa kwento ni Congressman Chua, may pumasok na 4 billion, may lumabas na 1 billion, may pumasok na 4 point something billion, may lumabas na 1 point something billion, tapos may naiwan na 2.8 billion. Ano ngayon yung 2.8 billion? Di ba? Ang lumalabas, mga kababayan, mas mayaman pa si Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. Imagine, yung Marcoses, mga old rich yan. So, ibig sabihin, ang mga Duterte pala, bilyonaryo. Hindi sila, hindi sila simpleng, namamayan, hindi sila simpleng tao lang. Drama lang nila yung simpleng tao. Hindi sila simple. Mga bilyonaryo sila. Si Pulong pa lang, 51 billion yung pumasok sa kanya, di ba? Sa distrito niya. Paano sila naging bilyonaryo, mga kababayan? Di syempre, sa nakaw. Nakaw. Bilyonaryo sila dahil sa nakaw. Wala naman ibang magagalingan yun eh. Tsaka sinabi rin naman ni Sentry, bilyonaryo siya sa nakaw, bilyonaryo sa drug lords. Diba? Sabi ni BJ, so pag na-add yung in and out, 4 billion or more. No. Yung pumasok is 4 billion. Yung lumabas is 1 point something billion. Ang total is 6.7 billion. Kasi nga, inflow outflow eh. Pero hindi nga siya hindi siya equal. May 4 billion na pumasok, tapos may 4 point something billion na pumasok, 1 point something billion na lumabas. So may natira sa kanya na 2 point something billion. Ganon. So sabi, merong pera talaga sa kanya na iwan. Nahigit 2 billion. Bakit hindi niya dire-declare sa salin niya? Kay PBBM nga, dineclare niya. Di ba yung kay PBBM? Naka-declare. Tapos kay Sara, hindi. Si PBBM, pinakita niya na ang total assets niya, 1.3 billion. Di ba? Labo rin ni Sara eh. Tapos sasabihin nila, simple lang ang mga Duterte, simpleng buhay lang sila. Ay, simpleng bilyonaryo ka mo. Ganon sila. Ang ibig sabihin, parang hindi nagtutugma eh. So therefore, nagsisinungaling siya dahil ang sabi niya sa kanyang salin ganito lang. Pero lumilitaw na marami pa palang labas-masok na pera sa kanyang bank accounts. Ganun ba ibig sabihin nun? Sa salin nga po, wala po siyang diniklara. Ayun, walang diniklara. Opo. Sa diniklara. Kahit 5, wala pong diniklara. Nakalagay po doon sa likuran ng kanyang salin na nanunumpa ka na lahat doon, bakit sa yung personal na kaman. No? So, may jurat doon. Meron kang notaryo. Pinanotaryo mo na sinasabi mo, pinagtutuhanan mo na lahat ng mga nandun ay totoo. Tapos, meron pong lumabas ngayon na ganitong report na may pumasok at may lumabas. Ito po kasing nandito po tayo sa punto na ang ating pong tinitignan ay kung may probable cause o baka ginawa. No, hindi pa natin sinasabi na guilty. Baka ginawa sa casa ground na ill-gotten wealth. Ibig sabihin pong ill-gotten wealth ay yaman na hindi may paliwanag. Opo. So, ang ibig sabihin, hindi mo na pwedeng pasinungalingin ito dahil ang nagsabi nito ay yung ahensya ng gobyerno na talagang in charge. Kung hindi mo siya pwedeng i-deny na blanket deny lang, hindi totoo yan, wala akong ganyan sa bangko. Kasi may privacy laws tayo eh. Na hindi mo pwedeng busisiin. Ito ang nagsabi nito, yung ahensya na mismo ng gobyerno na may poder o may kapangyarihan to look at suspicious accounts. Tama po kayo. At saka unang-una po, hindi rin niya po pwedeng erase
yung bank secrecy dahil ito po ay doon po sa bank secrecy, ang isa po sa mga, hindi po ito absolute yung bank secrecy law. Meron po mga exception dito at ang isa po sa mga exception dito ay impeachment proceeding. At ito pong ginagawa namin ngayon sa committee level ay makukonsider po natin na impeachment proceeding. Ayan. May tatlong abogado o may grupo ng mga abogado na nag-file pala ng panibagong petition, Congressman. Pinapatigil po ang hearing nyo dyan sa Kamara. Ano po reaction nyo? Takot. Ang ipresenta po nila ay ebidensya. Ay simulang pisa pa lamang po. Yun na po yung Takot kanilang kasi. naging legal remedy, which is mag-file ng TRO, puro TRO. So ngayon nalalaman po natin kung ano po pala ang ibig sabihin at kung bakit po sila. Ito yun, oh. Ito yata yun, eh. Ito nga. Ayan, oh. Yung kay Sarah. Ito siya, oh. In total amount involved, 3 billion, more or less 4 billion. And then may outflow na 1.8. Hindi, 1.2 pala. Tapos meron pa dito natitira na 791 na hindi malaman kung ano. Malabo. Sinungaling, ganun talaga. Pag magnanakaw, tatago yung Which nakaw is niya. mag-file ng TRO, puro TRO. So ngayon nalalaman po natin kung ano po pala ang ibig sabihin at kung bakit po sila nagpa-file ng TRO dahil meron po silang nais na wag malaman ng publiko. Pero wala na pong matitiro kasi nabulgar na po kahapon eh. Kumbaga there's nothing to Mut. Oo, pero may isa pa kamong hearing. Anong asahan naman ng publiko sa susunod? May isa pa, di ba? Bago kayo mag-decide. Meron pa po tayong isang ground, yung destabilization and threat, no? Okay. So dito po, naimbitahan po sinampina po ang NBI para maipresenta naman yung kanilang findings. Dahil kung maalala po ninyo, nung nagkaroon po ng threat, ito po ay inimbestigahan ng National Bureau of Investigation. Opo. At yung kanila pong record dito, sa kanilang investigasyon, yun po ang gusto naming malaman. So ano naman ito ngayon? Ibang grounds naman for impeachment ang i-discuss. Opo, kasi dito po sa ill-gotten wealth, marami na po tayong mga inilabas, pati po yung sa SEC, no? Babangga-banggahin po natin yan. Unang-una yung sa SALN, yung sa AMLAC at yung sa SEC. Kung saan sinasabi ng SEC, halos lahat ng negosyo nila ay lugi. Puro mga declared loss halos. At kung may income man, sobrang liit po. At hindi po magtutugma dito sa lumalabas po sa AMLAC na numero. O yun pa pala. Babalikan ko yung hearing kahapon, Congressman. Yung sa mga negosyo pala nila, declared loss. So, lugi. So, paano meron lumabas-pasok na 6 billion pesos doon? Kung lugi pala ang mga negosyo. Delikado to si Sara Duterte. Criminal to. Pwede na bang ideklara? May basehan na ba para ideklara na mayroong ill-gotten wealth ang Vice Presidente? Well, unang-una, since ang hearing po ay hanggang next week, at binibigyan pa rin po ng pagkakataon ng ating Vice Presidente na magsumite ng kanilang ebidensya, so po pwede po siguro by next week, doon na lamang po natin, o pag nagsarado na po yung hearing, saka lamang po natin pwedeng sabihin na may probable cause na. Kasi hanggat hindi pa po ito finale, so pwede pa po nilang mag-dispute ito, pwede po nilang i-rebut. So, Kung paraan na sa tingin po niya. so ibig sabihin may pagkakataon pa, kasi ngayon dead man sila, di ho ba? Meron pa rin silang tsansa in the future bago magkaroon ng botohan to air their side. Tama po kayo. At ito'y patuloy naman po na binibigay. Kung makikita po niyo sa hearing, mayat-maya ay tinatawag po ang ating Vice Presidente. Baka siya po ay umapir na at ready na ipresenta ang kanilang ebidensya. That is part of due process. Pero saan pa po yung puwang nila doon? Kung merong hearing next week ay sa 29, after nun, pwede pa ulit. After a few days, pwede pang mag-schedule. Hanggat hindi pa po kami nagsasara sa committee level, hanggat hindi pa po kami nagbubutuhan, tatanggapin po ang kanilang mga ebidensya. Ayan. So sa mga kababayan po natin na nakamonitor, kasi lahat sila kung nagulantang din sa dami ng allegations about bank transactions, hindi pa pwedeng mag-conclude ang sambayan ng Pilipino na may ill-gotten wealth ang Vice Presidente sa ngayon, at this point. Tama po. Ngayon, sa pagbobotohan, kampante ba kayo na with the revelations kahapon, makukuha ninyo ang mahigit 100 boto para tuluyang ma-impeach ang Vice President? Kailan ba yung botohan na yan, ang crucial date? Kasi naghahanda na rin yung Senado, Congressman. Dalawang botohan po ang mangyayari. Dalawang botohan ang inaasahan natin. Isang botohan sa committee level sa determination ng probable cause at ano pa sa plenaryo para sa 1/3 vote. So, dalawang botohan pa po yan. Basta't kami po, magbabase lamang po kami sa evidence o sa ebidensya nakalatag po sa aming harapan. So, ang crucial ay yung sa plenaryo, ano po? Tipid mga sagot ni Crucial po ay yung Chua. sa plenaryo. Okay. So, confident ka ba Dahil na? kahit ano pong maging boto po namin dito sa committee level, Mhm. pagdating naman po sa plenaryo, hindi po kami nakakuha ng 1/3 vote. Ibabalik po yan at dismiss po yung impeachment complaint against the Vice President pag So, walang 1/3 vote sa plenaryo. Kaya bang 1/3 vote sa palagay mo? Ako po naniniwala na yung mga mambabatas ay magbabase rin naman sa ebidensya na kinakaharap po namin ngayon. Dahil mahirap naman pong humarap sa aming mga constituents at ipaliwanag kung overwhelming po ang ebidensya. Paano po ninyo Correct. sabihin na kayo ay bumoto ng hindi, ng no? Samantalang ang ebidensya ay maliwanag pa sa sikat ng araw kung ito po ay hindi mai-rebat.
So, So, at the end of the day, ito po yung magiging pananagutan po namin sa taong bayan, sa aming mga constituents na nagtiwala po sa amin. are you confident na makukuha yung magic number? Ako po, hanggang ngayon ay umaasa na sasagutin pa rin po ito ng ating Vice Presidente. Sige, hindi na kita pipilitin, baka magalit ka pa sa akin. Thank you, Kong. Maraming salamat. Abangan na lang natin yung susunod na, para may excitement, para may surprise. Abangan na lang natin, kung anong mangyayari sa susunod. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you, Congressman Obueca. Si Kong. Yun. Although si Leviste, nagsabi na siya kanina na hindi raw siya papayag sa impeachment. Given na yun, tanga yung batang yun. Imagine, ito madagdag ko lang yung kwento. Si Leviste, in-issuehan yung gumawa ng issue dun sa, tawag dito, doon sa tatak ng sako, sa bigas. Umisyo sa tatak ng sako. Sabi, pera daw ng bayan yung pinambayad doon tatak ng sako. Corruption daw yun kasi pera daw ng bayan yung pinatatak ng sako. Bakit daw meron nakasulat na something Batangas, tapos ba't daw nandun daw yung logo ng Batangas sa sako. Ang weird. Ang weird ni Leviste talaga. Baliw talaga yung batang yun. May topak yun. No joke. Ang lala. Ang lala niya. Sabi ni MB Napoles, mga didilis, mas mayaman pa VP nyo kay BBM. Kapalmoks. Ganun na nga ang lumalabas. Oo, mas mayaman pa si Sara kay BBM. Oo. Diyos ko. My goodness. Pero exciting itong mga darating na araw. Kasi nga dahil dyan sa mga pasabog. Next week, may pag-uusapan naman yung death threat. Next week. So, mukhang exciting na naman next week. Curious ako dun sa kung ano yung nangyari sa investigasyon ng NBI. Bakit hindi nagtuloy ng kaso? Diba? Doon ako curious eh. Anyway, mga kababayan, agad dito lang po muna tayo sa topic na to. Okay, magkita-kita po tayo bukas sa ating susunod na live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless everyone and good night. Bye, everyone. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.